Magandang araw mga kaibigan. Bigyan naman natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Mr. Teddy Casino tungkol ito sa political dynasty. Sabi niya, Bam Aquino may come from a political family, but he is not part of a political dynasty. Ang puntiryahin po natin ay ang mga Marcos at Duterte. So, exempted si Bam Aquino. Hindi siya. Ang political dynasty lang is Marcos lang at Duterte. Anong ibig sabihin yan? Double standard ang kanilang sa political. Bakit exempted si Bam Aquino? Ito, nag-react si Edwin Hamora. Sabi ni Edwin Hamora, yes, Kuya, alert the Academy. There is a new definition of political dynasty approved by Teddy Casino, University of Selective Outrage. According to Professor Teddy, as long as you are Aquino, even your whole bloodline won and inherited a position from grandfather to nephew. That's not just dynasty, friendship. That's just public service with matching good intentions and clean vibes. But what if your surname is Marcos or Duterte? Oh, I'm sorry. Even if you're just Barangay Tanod, you're a dynasty immediately. Cancel it, you should be abolished. There seems to be invisible ink in the Constitution that says, thou shall only target political dynasties that are not the yellows or pinks. In short, the new rule is, if it's a yellow, legacy. Tuloy lang. If it's red or green, lechere. Ay, nako. The new science is now like that. Dynasty with feelings, don't forget, selective criticism is the new activism. So, ano ito? Sa tingin ko, as early as now, naghahanda na sila na palakasin ang manok nila by 2028. Kasi itong mga leftist, mortal na kalaban nila ang Marcos at Duterte. So, gusto nila makabalik ang mga dilawan. Kaya yung ganyang comment ng isang Teddy Casino talagang gustong-gusto nilang makabawi laban sa mga Marcos at Duterte. Okay. Speaking of political dynasty, may nabasa akong post, pahayag ni BP Inday Sara. Believe me, sabi ni BP Inday Sara, I am part of a political dynasty. Alam ko yan. Just give it to me. Ako ang tatapos niyan. Pag ako, hindi naman niya sinabi pag nagpresidente siya. Basta, just give it to me. Ako ang bahalang tatapos. Gusto niyang ma-end ang political dynasty kasi alam niya kung ano ang political dynasty. Sa isang panig naman, itong si Senator-elect Erwin Tulfo, ganon din ang sinasabi niya na pabor siya na magkaroon ng anti-dynasty bill na kung naipasa na daw ang anti-dynasty bill, magre-resign na siya sa Senado. So, dito mo makikita, no? Tatlong pahayag. Una, mga makakaliwa, Marcos Duterte lang ang alisin sa political dynasty. Aquino dapat magpatuloy. So makita mo yung pagka-ipokrito.
Ito naman si VP Sara, inaamin niya na kasama siya sa political dynasty at sinasabi niya, pagtiwalaan niyo lang ako, tatapusin ko yan. Ito naman si Erwin Tulfo, pabor ako yan. Dapat maalis ang political dynasty, magre-resign ako sa Senado pag naipasa na yung bill na yan. So, kanino tayo maniniwala? Hindi kasi nyo, pabayaan mo na lang yan. Nagpapapansin lang yan. Ito ngayon kay Senator-elect Erwin Tulfo. Kasi, muntikan ng 3 Tulfo. First time in history sana na nagkaroon ng 3 magkakapatid sa Senado. Kung nanalo si Ben Tulfo, akala ko nga mananalo siya eh. Sa lahat ng surveys, pasok na pasok, biglang bumulusok pababa nung eleksyon na. Doon nasingitan siya ni Bam Aquino and Kiko. Ang dalawang talagang nag-expect na mananalo, itong si Ben Tulfo and Willie Revillame. Masakit din ang loob ni Willie Revillame. Akala ko nga mananalo na yung dalawa na yan. Kasi pasok sila sa mga survey. Biglang natanggal at pumasok yung dalawa. Anyway, so wag na nating pansinin si Bam Aquino. Dito, between Erwin Tulfo and VP Sara, mas naniniwala ako kay VP Sara. Hindi ako naniniwala kay Erwin Tulfo na magre-resign. Magaling lang. Iba sa salita, iba sa gawa. Si VP Sara, pag sinabi niyan, trust me, I will end political dynasty. So tingnan natin, yung political will. Ang tagal na yan na usapin hanggang ngayon walang naipapasa na political dynasty bill kasi apektado yung apektado yung mga mambabatas dahil sila mismo ang political. Tignan mo, congressman, pagkatapos asawa, anak, sila na lang. Kaya wala nang pag-asa ang ibang pamilya na makapasok sa politika kasi so, all over the country, ang political dynasty. Kung ako yung tanungin, depende sa pamilya eh. Kung ang pamilya, yung political dynasty is serving well, why not? Example, Duterte. Sa Ormoc, yung mag-asawang Gomez, bahala sila sa Baguio. Magalong. Bahalang mag-political dynasty basta ganyan ang kalidad. Sa Pasig, Bicol, sa Quezon City, Belmonte. Yan ang mga O sa Davao, Duterte. Bahalang may political dynasty basta they are delivering the goods. Alam problema, yung mga karamihan lugar na dynasty, lalong umihirap ang mga taong bayan dahil inuuna ang sarili bago ang bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel nito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yer at papo para itong Tribong Talanding magkaroon ng mas maayos na perahan. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat kayo. Kung sa aning asin sa labos sa karan sa Ginoo. Ay nakabalay na gyud. Ano ka dia? Picem kada basta ini. Hindi tiga pun. Jangan itu kalau aneh. Bisa kalau bukan. Ini ceritain. Itu apa tadi?
May kabila na sa amin si. Mm. Salamat gid kayo sa tanan nga karon pagkabuaning sin nakauman na gid ko. Oo. O salamat sad sa nag-sponsor ani nga nakapakahuman na gid ko sa akong balay kay na ato pa na gid. Oo, so salamat kaayo. O salamat sa tanan. Oo.